betrayed since I was born. I won't be your doormat anymore. Hell has no fury like a woman's soul. Naghahandog ang Kapwa Moto TV ng isang panibagong motorride adventure kung saan ay aking sinadya ang probinsya ng Abra upang personal na makita ang kabundukan at burol na matatagpuan sa bayan ng Tineg. Dito ay makikita ang mga lunti ang mga burol na parang larawang binuhit ng mga kamay na nakakamanghang pagmasdan at magmuni-muni dahil sa preskong hangin na dumadampi sa aking mga balat. Kaya halina mga kapwa, muli ninyo akong samahan sa aking pakikipagsapalaran, pamamasyal at paglalakbay. Dito lamang yan sa Kapwa Moto TV! Yo, good day mga kapwa. This is Jam again with Kapwa Moto TV and welcome to another ride na naman natin for today. Ang oras natin is 11:44 PM. So kanina pa ako umalis ng bahay, kaninang mga bandang around 9 PM. So nandito tayo ngayon sa refill dito sa may Tarlac, somewhere in Tarlac, pero I don't know anong exact location dito sa Tarlac. So pupuntahan pala natin is sa Tineg, Abra. Hopefully mga kapwa na walang gaanong ulan ngayon, although sinabi sa balita na merong LPA ngayon na mag-a-cross sa ating bansa for ngayong weekend. I don't know kung tama yon. So let's go, simulan na natin to at wag na natin patagalin. Alright, 10:24 PM. Ang alis natin dito sa Pampanga. Nandito pala tayo ngayon sa kahabaan ng MacArthur Highway. At tayo'y natin binabagtas. Papunta na naman tayo ng Ilocos para tumawid ng Abra. Naging maayos at maginhawa ang aking biyahe dahil sa malawak at malinis ang mga kalsada. Hanggang sa isa-isa kong madaanan ang mga bayan sa Tarlac at Pangasinan. Rosales 12:31 bayan ng Villasis. Alright, 12:38 Urdaneta. Makalipas ang ilang oras ay siya namang aking panimula sa lalawigan ng La Union. So 1 AM na tayo mga kapwa. Ito na yata yung welcome park ng La Union, LU. So yung kaliwa natin banda, yung kanina doon is Cannon Road. Ito naman yung papuntang Marcos Highway. So magkakaroon dito ng roundabout o circle kung papunta ka na ang Baguio or kung saan mang parte ng La Union. At napag-desisyonan ko mag-stop over muna dito sa isang gasolinahan para makapagpahinga. Ika-amiga ng gabi, kaya napag-desisyonan kong humigop ng isang mainit na tsokolate kasabay na rin ang pagmemerienda upang makapag-ipon ng lakas. Makalipas ang ilang sandali, ay muli na naman ako nagbabalik sa lansangan upang maipagpatuloy ang aking nasimulan. Diretso tayo ulit. Oras natin is 1:37. At base dito sa Google Map, meron pa tayong 3 hours and 46 minutes na biyahe with a total of 173 kilometers doon sa first stop na gagawin natin. So, estimated time of arrival is 5:30. Pero magdi-delay ako ng konti dahil gusto ko may araw akong darating doon. Grabe oh, tignan nyo, ang dilim tapos wala nang ibang ilaw kundi yung ilaw lang ng motor, pati yung ilaw dito sa gitna. Kaya pala ang oras natin is alas 3 na ng umaga. May 6 na oras na o almost 6 hours na rin akong bumabiyahe. At nandito pa rin tayo sa may La Union, I think so. Hanggang sa tuluyan ko ng marating ang Tagudin Welcome Arc. Tagudin! Alas 3:30 na ng umaga mga kakapwa at narating na natin itong Tagudin Welcome Arc. Ayan. So muling nagbabalik tayo dito sa Tagudin Welcome Arc, no?
At balita ko na damage daw itong Tagudin Welcome Arc na to. Ayan. So as you can see, ayan, ang dami nagpapapicture oh. Pero sawang-sawa na tayo dito mga kapa, no? Hindi na tayo maghihinto dito. Doon na ako hihinto sa may convenience store para mag-refill na ng tubig tsaka mag-CR na din ulit. Ito yung suyo mga kapa. Yung Cervantes Tagudin Cervantes Road. Yun. Nga pala ang oras natin is alas 4 na ng umaga. Kaya medyo na-delay tayo. Nagpa-delay talaga ako ng konti dahil nag-stop over ako doon sa may convenience store, doon sa may Centrum gasoline station. Ang ganda naman ng arko ng Santa Cruz oh. Liwanag. Hanggang sa tuluyan ko nang marating ang bayan ng Narvacan. Mga kapwa, alas 5 na ng umaga at nandito na tayo ngayon sa Narvacan. At sa 1 kilometro ay liliko na tayo dito sa Ilocos Sur, Abra, Narvacan Road. So ito na yun mga kapwa, Abra, Narvacan, Ilocos Sur, Abra, Narvacan Road. Diretso tayo dito. Ewan ko lang mga kapwa kung nakikita nyo, pero paakyat to ng bundok eh. Ayun, yung truck nga nakita ko hirap na hirap, ayun yun paakyat siya ng paakyat. Grabe hindi pa siya totaling sumisikat yung araw, pero namamangha na ako sa mga kabundukan dito mga kapwa, pati dito sa kalsadahan na to. Halo-halong emosyon ang aking nararamdaman sa kalsadang ito. Malapit na tayo, 1.2 kilometers. Ayan, nagpa-fog na dito. Wow! Takot, pangamba at pagkamangha sa bawat liko ng manibela. Grabe, ang ganda. Welcome to Abra. Alright. Ito na. Ito na yung lawi, no? Welcome, Abra. Tapos ayun na yung tunnel, tsaka yung Gabriela Silang. Asan na yung Gabriela Silang dito na monument? Ba't parang nawala na? Ayun, may kainan dito. Ayun, yung Welcome Park. So tumambay muna tayo dito sandali mga kapwa. Palipas tayo ng oras hanggang sa tuluyang pumutok yung araw. Yan, diretso na tayo mamaya sa Apaw Rolling Hills. So, magdidikit tayo. Ito mga kapwa, dito lang natin kakabit. Okay. Dami na rin mga sticker. So yun mga kapwa, ang oras natin is alas 6 na. Sakto na yan pagdating natin doon. Kaso, ang problema natin dito ngayon mga kapwa is maambon. At hindi ko alam kung maganda yung tanawin na makikita natin mamaya doon dahil gaya na nasabi ko, umaambon nga dito. So ngayon ay meron tayong ilang kilometro pa bago makarating doon sa mismong Apaw Rolling Hills. Pero may mga dadaanan pa tayo katulad ng mga falls at saka yung mismong anong tawag dito, yung Sea of Clouds. Well, sana gumanda yung panahon para nang sa ganon maganda yung makita nating view. Grabe, ang ganda, tignan nyo yung hamog. Ayun
Ang lamig dito mga kapwa. Ang temperatura natin dito is 25 degrees Celsius. Wow. Ganda naman na ito. Kalsada dito tapos papunta doon sa may bundok. Wow, ang ganda. Grabe. Ganda. Ano to? Duras Barangay Villa, Mercedes. Wow, ang ganda ng bundok oh. Ganda oh. Tapos nababalutan ng hamog sa taas. Wow! Ganda. Ngayon ko lang na-appreciate. At ngayon lang ako nakarating ng Abra mga kakapwa. Ang ganda pala dito. Grabe. Ayun oh. Wow. Kaya pala maraming mga bikers na nagpupunta dito. Hindi naman pala ganoon kahirapan yung trail dito. At saka hindi matatarik yung mga akyatan. At saka isa sa mga napansin ko dito mga kakapwa, ang daming dumadaan ng mga bus. So ibig sabihin maraming sa mga mananakay dito. At ang nakita ko, hindi ako nagkakamali, meron akong nakitang ruta pa Baguio dito sa kalsada na to. Oh, ano ba to? Kakanan daw tayo. I love Pangtud. Pangtud Bangged. Malalang Bridge. Hindi ko masyadong napansin Tingnan natin dito. Sinalang Bridge. Mukhang kabayanan to mga kapwa. Hindi ko expect na may dadaanan pa tayong mga bayan-bayan dito, no? Maaaring ito yung mga kabisera or isa sa mga maunlad na bayan dito sa Abra. So ito nga pala ang bayan ng Bangged, Abra. At ito yung kabisero nila, no? So liliko tayo dito, sabi ni Maps, dito sa Bangged, Laguindalang Road. Yan. Tapos dire-diretso tayo hanggang 7.3 km. Wow, ang ganda. Parang nasa Vigan pala dito, no? Honestly, talagang ngayon lang talaga ako nakarating dito sa Abra. At maganda dito. Wala siyang pinagkaiba sa Vigan or mas kahalin tulad niya ang Lokban. Ayan. Grabe, ang layo pa pala natin. O ang layo ko pa pala papunta dun sa Tourism Office ng Tineg, paakyat ng Apaw Rolling Hills. Nung tingnan ko sa Google Map, meron pang 33 kilometers. So dapat pala hindi na ako tumambay doon sa may sa may tunnel, doon sa may Gabriela Silang na monument. Di sana nandun na ako ngayon. So may 1.5 oras pa bago tayo makarating or bago ako makarating sa Apaw Rolling Hills. Wow. Wow, ang ganda naman dito. Diretsong-diretso lang Ang haba ng tulay na to. Yun, nakaalpas din. Ang haba ng tulay na yun. Tandaan lang tayo, madulas to. Lalay lang natin yung paa natin kasi basa Yun. So, Poblacion Dolores Abra. Kakanan tayo dito. Dire-diretso hanggang 270 meter. Mukhang ito na yung papasok. Palapit na tayo ng palapit. At maulan. Makikita nyo naman na umaambon mga kapwa. Ayan. Dito tayo sa kanan daw. Sandali. Welcome to San Juan.
Oh, si Incredible Chuck. Wow. Mukhang bago lang tong tulay na to. May daan kaya doon sa baba? Parang mas magandang dumaan doon sa baba eh. Mas maganda yung view niya eh. Ah, meron nga. So magsasalubong sila doon. You know? Pwede pa lang dumaan doon sa baba. Di natin alam. Oh, saan ba to? Oh, diretso lang tayo. Kung kanina puro bayan-bayan at saka mga bahay yung mga dinadaanan natin, ngayon dito sa kalsada na to, wala nang masyadong bahay. At pakipot na rin ang pakipot yung kalsada. Ayan o, kumikipot yung kalsada eh. Kaparkan Falls, ayan. Tapos dito naman yung Apaw Rolling Hills. So balang araw mapupuntahan din natin yung Kaparkan Falls na yan. Ito na daw yung Sea of Clouds. Wala naman ako nakikitang Sea of Clouds. Wow! Ang ganda na nakakatakot. Tignan nyo naman. Bangin. Wow! Mga kakapwa, ang ganda. Tuyo na ang kalsada dito. Mukhang walang bahid ng pag-ulan dito. Although umaambon, pero hindi niya totaling nabasa yung kalsada. Nature na nature dito. Kala mo nandun ka sa taping ng Jurassic Park eh. Wala akong mga nakikita mga kapwa na nakakasalubong ko or nakakasabay ko mga riders dito. Mukhang walang gaano nagpupunta dito sa Apaw Rolling Hills. Or baka dahil lang sa alanganin ng araw ngayon at merong low pressure area kaya hindi masyadong pinupuntahan ng mga riders ngayon. Ang ganda naman ng kalsada na yon, diretso. Ito yung diretso kaninang kalsada na nakita natin doon sa kabila. Alright, ito na yung falls. Na-develop na nila. Mamaya daanan natin yan mga kapwa, no? Daanan natin yung falls na yan. Ayun, no? Dinevelop na nila. Isang gala, ang ganda. Parang painting. Wow. Grabe, ang ganda. Sulit ang pagpunta dito. Woo-hoo-hoo. Ito, I love tinig. Ay, nako. Dito na tayo. Nga po. Gandang araw po. Sarado po ang Apaw? Akala ko sarado. Hindi naman maputik ngayon, kuya. Hindi naman, no. Hindi naman nag-ulan kahapon. Ano lang, ambon lang, no. Ambon lang. Magkano ang 60. Buti wala pang ano dito, kuya, yung ang tawag dito, yung mga transient house na matutuluyan. Wala pang ganun. Ito ginagawa pa lang. Kailan kaya estimate na matatapos yan? Palagay mo? December pa. Matagal-tagal pa, no? Pero maganda sana kasi, no? Oo, pwede. Sige. Diretso lang naman to, no? Diretso siya, tapos may dalawang kanto din. Unfortunately, mga kakapwa, biglang umulan. Pero hindi naman ganun kalakasan yung ulan. Sakto lang siya. Kaso, sakto lang din ako nagbabalipad ng drone dito.
at umulan naman. So dito pala yung papuntang mga kapwa ng Apaw Rolling Hills. May isang kilometro na lang tayo na babaybayin para mapuntahan yung Apaw Rolling Hills. Kaso ang problema, nag-uumpisa ng mag-ulan-ulan. 3 beses or 2 beses na yata ako na naabutan ng ulan. At sana naman yung pagpunta natin sa Apaw Rolling Hills wag umulan, kasi sabi ni Kuya, yung nagbabantay doon, wala daw doon wala daw masisulungan, sabi niya. Ay, dito lumagpas tayo mga kapwa. Dito yata. Ito nga, Apaw Street. As you can see mga kapwa, napakatarik ng na to. Grabe ang tarik nito. Tapos ang pangit pa ng kalsada dahil nakabukol-bukol yung mga bato. Lumulutang yung sasakyan ko sa mga bato. Ayan. So tapos dito kakaliwa. Grabe ang taas na natin. Tapos stiff. Yan So ito yata yung checkpoint. Walang tao. Diretso na tayo, walang tao. Pero nagbayad naman tayo mga kapwa. Oh, ganda. Apaw Rolling Hills, welcome. Buti na lang mga kapwa at gumanda yung panahon dito. Niloob ng panahon or niloob ng Panginoon na hindi ulanin para na sa ganon makita natin na maayos itong view dito. At sa likod ko makikita nyo ang ganda. I know you can't help but imagine me when I was 17, before necessity affected me, still living out some dream of never standing still. The poison pill I ran from always seemed to be bigger than the destination. Why was our generation's innovation life inside a screen, as if some simulated liberation could ever set us free? We dressed ourselves in chains and still complain about the world we see, but we believe nothing gold can stay. We'll be
So yun mga kapwa, natapos na tayo doon. Maaga tayong makakauwi ngayon dahil alas 10 ng umaga pa lang sa oras ko ngayon. At mukhang hindi ko na mapupuntahan yung Blazing Mountains of God dahil makikita nyo naman masama ang panahon. Tapos pagdating sa weather forecast, ang sabi uulan daw mamayang mga bandang 11, pagitan ng 11 hanggang 2 na malakas daw yun hanggang mamayang 7. Minabuti ko na lang na umuwi na lang. So mas okay kung uuwi na lang muna ako, tapos babalikan ko na lang siya in the next time. Pero sayang, nanginginayang talaga ako na hindi ko mapuntahan ngayon dahil sayang yung biyahe. Pero kesa naman na masayang naman yung 6 na oras ko na pagpunta doon, tapos wala naman ako masyadong makikita dahil nga umuulan. Anyway mga kapwa, if you made this far, thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. And please consider subscribing at Kapwa Moto TV. Hungry for the road all my life, thirsty for adventure all my youth, chasing all ito yung falls. May bayad dito yung pagpasok. Alam ko dati nung nakita ko to last year, lupa lang yan tapos sinimentohan nila. So kung titignan nyo sa taas, para siyang Kaparkan Falls, no? Diyan na natin dadaanan at mukhang ito lang naman yun, hindi rin naman ako maliligo. So at least nakita na rin natin. Okay? A little taste of home, home, home. Just a little taste of home. I need a little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Nothing like kitchen conversation. Steam coming up